Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarita Espalamat. Ilalahat ko na tunan para sa daily devotion na pinamagatang paano maglingkod sa Panginoon. So, yung concept ngayon is bishop. Ang scripture natin ngayon is 1 Peter chapter 5 verse 1-2 na sinasabi, So, exhort the elders among you as a fellow elder and witness of the sufferings of Christ, as well as a partaker in the glory that is going to be revealed. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion, but willingly as God would have you, not for shameful again, but eagerly. Sa Tagalog, ngayon bilang kapamatanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, at bilang kabahagi ng alwalhati ang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, na hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sikasig. So, yung katuruan po natin yun is, number 1, in the New Testament, the terms bishop, pastor, elder refers to the same office. So, meaning to say, sa Bagong Tipan, ang mga terminong bishop, pastor, at elder ay tumutukoy sa parehong tungkulin o operasyon ng simbahan. Hindi sila magkaibang mga opisyal, kundi iba't ibang tawag lamang para sa isang uri ng leader ng iglesia na may responsibilidad sa pangalaga at panguna ng komunidad ng mga mananampalataya. So, in the New Testament, in the terms bishop, pastor, and elder refers to the same office. Next, the Bible teaches the priesthood of all believers. So, meaning to say, ang priesthood of believers ay nangulugan lahat ng mga mananampalataya ay may tuwid na relasyon sa Diyos at may kakayang maglingkod sa Kanya. Hindi lamang ang mga leader ng simbahan, sa ilalim ng Bagong Tipan, ang bawat isa ay may mapel sa misyon ng Diyos sa mundo at may karapatan na magsagawa ng mga spiritual na gawain tulad ng pag-pray, pagsamba, at paglilingkod. So, the Bible teaches the priesthood of all believers. And number 3 is Christian must serve God in various altars. So, meaning to say, ang altar sa Bagong Tipan ay hindi limitado sa isang physical na lugar, kundi tumutukoy sa anumang pagkakataon o paraan paglilingkod sa Diyos. Maaaring ito ay sa simbahan, sa pamilya, sa trabaho, o anumang aspeto ng buhay. Ang layunin ng bawat Kristiyano ay maglingkod sa Diyos sa lahat ng lugar sa kanilang naroroon. So, Christian must serve God in various altars. So, bilang application po, number 1 is seek a church where you are empowered to serve. So, meaning to say, pumili ng isang iglesia kung saan may pagkakataon kang maglingkod at lumago sa iyong pananampalataya. Ang church o simbahan ay hindi lamang isang lugar para makinig sa mga sermon, kundi dapat isang komunidad kung saan ang bawat isa ay may tungkulin at ginugugol ang kanilang mga talento para sa Diyos. So, number 1 is seek a church where you empowered to serve. And number 2 is seek a church where you can be held accountable. So, ang isang church na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya ay ang simbahan na handa magbigay ng tamang accountability. Hindi ka lang dadalhin ng simbahan sa spiritual na buhay, kundi tutulungan ka nitong manatiling tapat at magsagawa ng mga aral ng Bible sa iyong buhay. No? So, halimbawa, hagahanap ka ng isang church na may maliit na group, disiplina na makatulong sa iyo na suriin ang iyong buhay, na magtulungan sa paglago ng panampalataya at itama ka kapag kinakailangan. So, seek a church where you can be held accountable. And lastly, seek a church that aligns more closely with the New Testament. So, pumili ka ng church na tapat sa mga turo ng Bagong Tipan at sumusunod sa mga prinsipyo at layunin na itinatag ng mga apostol. Ang mga church na ito ay maging halimbawa ng tama at pagtaliman ng mga turo ng Panginoon Diyos. So, seek a church that aligns more closely with the New Testament. So, ayun namin ang natulan sa daily devotion namin. Natulan kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.